Balikan po natin si Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur Crisis Management Committee. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Adyong. Magandang umaga po din sa inyo. Sir, kakumustahin ko lang yung relief effort ng gobyerno, lalo ng DSWD. Nahihirapan daw na maghatid ng tulong sa mga bakwit na wala sa mga evacuation center? Well, sa ngayon, yung mga home-based IDPs natin, kasi we're dealing with yung number of IDPs natin as of today, nasa almost 300,000, no? So we're dealing with the home-based IDPs, yung mga IDPs natin mga nakatira sa mga bahay ng kanilang mga kaanak. So right now, ang tatap natin ng IDILG, in fact, yesterday, karamihan kasi ng mga natin, home-based natin, na concentration nila, yung number nila ay nasa Iligan City, even in Cagayan de Oro. So we already tapped the DILG para especially dun sa mga barangays sa Marawi, yung mga residents nila na reportedly na nasa Iligan City to sign yung sinasabi nating the fact, no, para ma-identify natin yung number nila at saka mabigyan sila ng yung provisions na bigay natin sa ating mga evacuees sa mga evacuation centers. Kasi nga karamihan dito sa mga IDPs natin ay lumikas sa kanilang mga bahay na wala talaga silang dala. So we are coordinating closely ang DSWD with the state government wherever they are reportedly kung saan sila, and then with the DILG, yung mga barangay captains ng Marawi City kung saan yung mga residente nila para ma-identify natin yung ilang numbers nila at saka yung mga pangalan nila. Kung magkaroon tayo ng accurate data as to profiling, parang bibigyan natin sila ng maayos na supply, no, ng ating mga relief goods. Okay, Ginoong Adyong, nasabi niyo na mga 300,000 na itong sinasabi yung IDP, internally displaced persons. Pero ang pagkaalam ko, yung total population po ng Marawi City, mga 200,000 lang. So ibig sabihin, maraming evacuee na hindi po galing sa Marawi City, galing po sa mga anong bayan ito? Yes, we're talking about IDPs, no? We classified into two. Itong mga IDPs, nandun po yung mga nasa evacuation centers, no? Ito yung mga evacuees natin. At meron po yung mga home-based. Meron din po yung mga transient na IDPs. Example, yung mga students, mga hindi taga dito sa Marawi, na mga they're working in Marawi City, but not part of the regular population, statistics, no, kasi hindi naman taga dito. So at saka yung mga, especially yung mga residente sa mga karatig bayan ng Marawi City, yung mga adjacent municipalities, they also started to move out. Kasi nga, number one, for fear of possible attacks, no, in the future. Pangalawa, ay talagang wala na silang mabilihan kasi yung mga paralyzed na ang Marawi City. Ito pong Lanao del Sur, talaga yung mga mahirapan na po yung pabilihan ng kanilang yung mga basic needs po, no? Ang mga basic needs. So, in fact, dito ko sa case ng Marawi City, may mga areas po dyan sa 1st Congressional District na talagang they need to go around, circle around Lanao del Norte at para lang makabili, no, ng mga gamit. So, they started to move out na and flee to Iligan City into Cagayan de Oro City. Kaya nga po, marami po yung increased number of our home-based IDPs dahil unang-una, wala nga talagang mabilhan ng mga basic provisions na kinakailangan nila. Sir, sir, meron pa bang mga residente na nasa loob pa ng Marawi City na hindi maka-evacuate o ayaw mag-evacuate? Well, itong mga cases ng mga na-trap na residents, from early days of the conflict, no, they decided to remain in their houses kasi hindi nila, nobody expected that the crisis would continue, no, up to this day. In fact, karamihan akala nila karamihan lang ay it will only end for a week, no, at saka hindi siya ganoon kadaming gamit ng pag-against civilian properties ay hindi ganoon kalaki. So nung nag-start na yung offensive, no, nakita naman natin yung military strike. That's the time that they have decided na things is going it's getting worse. So block kasi yan, yung kasing area na yan, dyan sa may Bangkulo at saka yung mga other barangays, dyan talaga yung intense yung activity ng Maute Group. So, may estimate ba kayo? Estimate ba kayo, sir, kung ilang pang resident nasa loob pa ng Marawi City hindi maka-evacuate? Nagbavari ang number, no? Yung initial number na nakuha natin was 2,000 plus based on the calls and the text sa ating hotline. So, na-decrease yan because there were several residents in the top area in the walk zone na who managed to walk to the bridge and into safety. So, nag-decrease yung number. So, we're
estimating nagbabari yan sa nasa 300 to 500 sub-residents. Okay. Although we do not have the accurate number as of yet because itong area na ito, inaccessible talaga ito sa civilian volunteers. Hindi natin mapasukan ito kasi sealed off talaga ito kasi this is where the intense firefighting is taking place. Okay, so at least several hundred residents of Marawi City are still inside the city. Maraming salamat po sa inyo, Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur Crisis Management Committee. Maraming salamat po.